Kaugnay sa binansagang Senate Minority Report tungkol sa investigasyon sa flood control projects, kausapin natin sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Rafi, magandang umaga. Kay Connie rin, magandang umaga. Opo. Binasa niyo po ba yung Minority Report at may maitutulong ba ito sa magiging committee report ninyo? Wala, hindi ko binabasa. Alam mo, Rafi, respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin eh. Yun nga, paki-elaborate nga po, bakit po itong pababastos on your end? Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, isa lang ang Blue Ribbon Committee na may 70 members, hindi 9. Plus 3 ex officio, so bali 20. So ang signatures na kailangan dyan, at least 11, para ito ma-report out sa floor. Pag nasa floor, i-report out ko, magkakanong interpellation, at pagkatapos papasok yung period of amendment, at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input. O isama doon sa final committee report na i-adapt sa plenaryo. Matagal na silang mga legislators, maski sa House, ganyan din naman ang procedure na sinusunod. Bakit hindi nila sundin? Bakit kailang pangunahan nila yung nag-iisang Blue Ribbon Committee? Ulitin ko, isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. So yun, pinangunahan po yung hindi pa inilalabas na committee report. Pero tama po ba na pwede rin sila mag-submit ng dissenting committee report? Wala rin sa rules yun, pero pwede lang gawin yon para ma-incorporate. Pero dapat i-take up yun sa plenaryo. Sa tamang panahon, at the proper time, they can always introduce amendments. Kung gusto nila i-amend na gusto nila sabihin nila isang quote, pagdidebatehan namin yun. Kung tatanggapin nyo ng mayorya, kasi pagbobotohan niya, each and every individual amendment, pinagbobotohan sa plenary. At kung manalo yung kanilang inintroduce na amendment, magiging part yun ng committee report, yung final. May balak po ba kayong kausapin pa si Senator Amy Marcos o Senator Marcoleta patungkol po dito? Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Lumalabas po kasi pareho lang kayo halos na pinagbabasehan eh. Kaya lang magkaiba o at least doon sa punto nila, meron na silang pinapatunguhan pero sa inyo, hinihintay pa nga kung ano yung magiging resulta ng inyong ilalabas na report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Doon po sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee ay may nabanggit ho kayo shut the F up. Sino po yung pinatutungkulan nyo rito? Yung mga nagkikriticize ng wala sa lugar, yung wala sa katwiran. Okay lang naman mag-criticize, pero ilagay sa ayos. Yung constructive, hindi yung para manira lamang. Yun ang pinatutungkulan ko. Walang particular na person. Kung if they feel alluded to, then so be it. Nabanggit niyo po hindi niya nabasa yung committee report or yung report na nilabas nila. Pero dito po may pinapatungkulan sila na si Congressman Martin Romualdez daw po, yung may pananagutan doon sa flood control scandal. Ano pong tugon niyo rito? Mako-consider ng komite sa committee report yung testimonya ni Gutesa dahil iyon ay sinumpaan niya naman sa harap ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung ano pa yung magiging evidentiary value noon kasi hindi naman siya humarap sa DOJ at saka sa Ombudsman. But as far as the committee, okay yon kasi sinumpaan niya sa harap ng committee. So, isasama yun. Kaya lang, siyempre, sasabihin din natin na walang backup na ebidensya, dokumentaryo man o testimonya ng iba para susugan yung kanyang testimonya. Ngayon, ito naman sa usapin ng Golden Peasant, at least meron nga yung lead. Kasi alam mo, in-identify positively nung dalawang staffers noong tenant ng dating may-ari, si Mr. Rico Ocampo. Kasi ang dating may-ari niyan, si Doris Ho, Magsaysay Ho, no? Binenta niya doon sa Golden Peasant na ang majority stockholder, talagang majority, parang 99% yata yung nakita ko, a certain Jose Raulito Paras. Si Attorney Paras, siya'y nakaupo sa tatlong, as board member, sa at least tatlong kumpanya
ni dating Speaker Romualdez na nakaugnay, no? Hindi ko sasabing kumpanya. Pero maliwanag na ito, halos public knowledge naman, na pagmamayari ni dating Speaker. Ngayon, dokumento against dokumento ito. Nung in-identify si Diskaya, dininay niya. Pero under the Philippine jurisprudence, sa rule on evidence, mas matimbang yung positive identification kaysa sa denial. Established na yan. Established jurisprudence. So, si Diskaya can deny all he wants, pero the mere fact na positively na-identify siya ng dalawa, na siyang nagpapaalis sa kanila doon sa property na iugnay kay former speaker, says a lot. And this could, at the very least, give a lead to the fact-finding team ng ombudsman, halimbawa, if they want to pursue. So yun ang binabanggit niyo pong link nitong si dating Speaker Romualdez at ng Golden Pheasant, yung nakaupo doon sa board. Pero ang committee po ba, may effort pa para talagang patibayan pa yung link na ito? Or mag-imbestiga pa further para talagang mapatunayan talaga yung pag-aari nitong bahay na ito? Meron. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin namin yung si Attorney Paras. Para kung sabihin niyang sa kanya talaga yon, yung Golden Pheasant na siyang buyer o yung vendee noong property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba yung financial, yung kapasidad niya, no, yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halagang bahay. Kasi hindi biro-biro yung halaga ng bahay. Masyadong mahal. Opo. Meron ho bang effort na imbitahan itong si Speaker Romualdez para magsalita sa inyong komite? Inimbita na namin siya noon kaya lang nag-decline. Hindi naman namin pwedeng pilitin maski sinong miyembro ng House of Representatives dahil nga doon sa time-honored tradition na yung inter-parliamentary courtesy. In the same manner, hindi naman pinipilit ng House na mag-imbita ng sitting senator. Mapunta naman po tayo sa Cabral Files. Sinabi nyo na may 5 cabinet secretaries na nababanggit dito po sa Cabral Files. Sino-sino po ang mga ito? Hindi ko masasabi kasi nga ino-authenticate pa yan ng DPWH. Pinapa-authenticate namin yung tinatawag na Cabral Files. Kaya until and unless ma-authenticate yan ng DPWH at sinabing ito talaga ay bahagi ng kanilang official record sa kanilang departamento, pwede sigurong gawing publiko, gawing public yung pag-identify. Hindi lamang nung sinasabing 5 cabinet secretaries, kundi kung sino pa yung nakalista doon. Pero alam mo, Rafi, yung sinasabi Cabral Files na allocables, unless ang motibo para magkaroon ng allocables ay kumuha ng kickback, di ba? Yun, talagang listahan lang yun. Kasi sa NEP yun masasama Ang analogy ko nga dyan, kung ang motibo mo makakuha ng commission o feedback, kaya ka merong allocable, mayan tulad ito sa at the very least, planned robbery. Pero kung wala naman at ang pakay mo magbigay ng proyekto sa iyong distrito, sa mga constituents, walang problema doon. There's no problem at all. Kasi talagang katungkulan din naman ng mababatas sa oversight na yung nakaligtaan sa NEP, punuan sa mamagitan ng mga amendment. Ang sinasabi naman po ni Congressman Leviste, 99% ng mga nasa listahan ay napunta sa GAA. Gaano ho ba kasignificant ito? Hindi ko masabing, hindi ko ma-confirm yon. Kasi nakita ko parang hindi abot ng 99% yung nasa allocable na na-adapt sa GAA. Kasi may mga amendments na pumasok Opo. Actually, sinabi niyo po yun doon sa pagdinig 95% meron na raw mga kontratista at majority or 99% nga ay nasa GAA na raw po. At may imbitahan pa rin po ba siya sa susunod na pagdinig? Si Congressman Leviste? Kung gusto niya mag-attend at magdagdag pa ng kanyang salaysay, welcome siya. Maski sino naman welcome sa committee kasi public hearing yan Kailan po yung susunod na pagdinig, Senator? Sikapin namin kung may puwang next week kasi mag-resume na kami ng session o kaya week after next. Kasi next week, inaasahan ko na matatapos na yung aming partial committee report. At plano ko i-report out sa floor, partial committee report, para mapagbutuhan kung ano yung mga portion doon na i-adapt as yung sa bahagi ng partial committee report. Doon dapat nga pumasok yung sinasabi nila minority report hindi sa ginagawa nila ngayon. Doon nila ipasok sa amendment.
So ang sinasabi niyo po, meron pa silang tsansa na pag nakukulangan sila, pwede silang dumalo roon. At kung may ebidensya sila, doon po ilabas sa mga susunod na pagdinig. Hindi lang sa pagdinig, yung nakapaloob sa kanilang minority report na tinatawag, ipasok nila sa amendment at the proper time. Okay. Pagka nasa plenaryo na dinidebate, yung committee report. Mhm. Makuha ko na rin po yung opinion nyo. Sang-ayon po ba kayo doon sa mga ginawang state witness? Nag-undergo sila ng evaluation sa WPP, sa DOJ. So, hindi para ako maghusga kung ano yung kakulangan o kanilang qualification because may proseso dyan at may mga requirements na sinusunod. Mhm. At ang sinasabi niyo po, yung ibang wala pa sa WPP ay pwede pa at may chance pa pag mag-cooperate sila at magsabi talaga ng kanilang nalalaman. Call na ng DOJ yon. Kung may mag-a-apply at sa tingin nila, pwedeng tanggap. Tinanong ko nga yun eh. Sabi naman ni Prosecutor General Padulyon, po pwede. At mag-fully cooperate at makakatulong. May mga pamantayan dyan eh. May mga panuntunan na kailangan yung materiality ng kanilang testimonya tapos pwedeng i-corroborate on material points. Tapos indispensable yung kanilang testimonya para sa conviction ng mas nakakataas na mga personalities. At hindi sila yung most guilty. Opo. Napag-usapan din po doon sa hearing yung restitution eh. At sinabing sila Diskaya pa raw, yung feeling ay napagnakawan. Ano pong position nyo doon? Tama yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Medyo makapal ang muka. Kasi ang nakuha nilang kontrata mula 2016 hanggang 2025, period ng 10 years, 207.5 billion. Na-point out ko na ito nung sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sabihin sila pa yung pinagnakawan. At saka medyo nadulas siya nung tinanong ko siya bakit naniningil siya sa mga kongresista. Ay sinabi niya, yun nga, naniningil daw siya. Paano nagkautang yung mga kongresista sa kanya? Alam mo, subliminal yun and that can be pursued. Ang ibig sabihin nun, as a contractor, nag-a-advance talaga siya sa ibang mambabatas o sa ilang mambabatas. Ngayon, dahil nagkagulo, dahil doon sa flood control anomaly, naniningil siya ngayon, nagpapa-reimburse. So yun, dulas ng dila yun eh. Giveaway yun eh. Opo. Ano pong aasahan ng publiko sa mga susunod pagdinig ng Blue Ribbon na Committee? May mga bago hubang testigo or may mga nagvo-volunteer pa ba at nagpaparinig po sa inyo na pwede na sila magsalita? Sa ngayon, wala. Pero yun nga ang ipopurso namin, yung angulo ng yung aspeto ng bilihan ng 30 Tamarin Street sa South Forbes. Dahil kung may na yung kay Speaker Romualdez, pwedeng ipurso yun as a lead, at the very least, a lead. Hindi ko sinasabing enough yun to implicate the former speaker. Pero sinasabi ko lamang, mag-provide ng lead yun sa mga investigators kasi hindi naman para kami magpurso nun kasi wala kami sa prosecution eh. Kami in aid of legislation at the same time, pwede kami mag-rekomenda base sa mga ebidensya na nakuha namin na ipo-forward namin sa mga investigating agencies ng gobyerno. Okay. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson. Susubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng reaksyon ng mga nabanggit ni Senador Lacson.